Ako din ako naniniwala sa kanila eh. Hinintay ko lang kasuhan ako eh. Pagka kinasuhan ako, patay kung patay na, tangin ng mga yan. Sorry na lang kung may sumunod sa akin. Kasi hindi na tama eh. Tangin na, tatakutin nyo ako, gago kayo, veterano ako. Tangina ninyo. Tangina ninyo. Ganyan ba ang trato nyo sa mga veterano na lumaban, nakipagdigma, muntik na mamatay, tapos gaganyan ninyo, tatakutin ninyo, maputang ninyo, eh kayo nagnanakaw eh. Sige, subukan nyo. Hintay ko, kasuhan nyo ako. Ngayon, kung papatayin nyo ako, make sure na mamatay ako. Pero pagka nabuhay ako, personalin ko kayo lahat, tutumba kayo lahat, ng ina nyo. Putang ina nyo talaga. Mga demonyo kayo eh. And give me a reason why I will be unforgiving. Give me a reason. Yung sinasabi ko nga, kung merong 10 lang o kung ilan lang na pwedeng ma-reform sa inyo, yung magsisi at bumalik sa langit, bumalik sa Diyos, okay na. I will stand down. Pero malabas, wala. Sodom and Gomorrah talaga kayo eh. Mga animal kayo. So, ganun lang kay Batong, lalaban yan. Pagka kinorner nyo, lalaban yan. Kasi yung given eh. Pagka yan, nagsumurrender, nahuli, diretso sa Hague. Mabagal yung ating justice system, wala. So, hindi maasahan. So, habang kayo, hinahanap nyo. So, dadating yung punto, chinma ba kayo, makita nyo. Ayun. Pagka nagkatiklo-tiklo, yan, laban. Nasa si Batong yan. Nasa si Bato, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabi ko sa inyo kanina, alam ko nasa si Bato. Nandun siya sa bawat Pilipino. Nasa puso siya ng mga Pilipino. Nasa utak siya ng mga Pilipino. NBI, you still don't get it. Malacanang, you still don't get it. You're looking for the physical Bato. I'm telling you, you should be afraid of the spirit of Bato. Right now, the Filipinos see Bato as the hero. Nandito na siya sa puso ng mga Pilipino. You cannot touch him. Yung bato na, totoong bato, yung bato na marshmallow, na ngayon naging bato ulit, yung totoong bato, kahit ma-eliminate yan, nandito pa rin yung bato sa puso ng mga tao, sa lahat ng DDS. In-elevate nyo si Bato eh. Tinaas nyo yung antas ni Bato. Yung respeto ng tao, yung paninindigan ng tao para sa kanya, at pagka yan may nangyari dyan, yung bawat bato sa bawat Pilipino na matitino, lalabas yung bato para usigin kayong lahat. Nasabi ko na sa inyo, bato can become a spark of the revolution. Kaya, kung nasa si Bato, huwag nyo nang hanapin. Tanungin nyo sa bawat Pilipinong matitino, kung nasa si Bato, nasa amin. Handa naming tayuan si Bato. Mga putang ina nyo. Lalaban kami para kay Bato. Kasi siya marunong tumayo. He showed the example, tumayo siya. Nagkaroon ng majority in Senado, natanggal si Soto. Ngayon namang problema sila. At the risk of his own personal safety, at the risk na pwede siyang hulihin. But one thing tells me na si Bato ay dapat ipaglaban. He is God-fearing. Kita ko, God-fearing yung tao. Pinapaubayan na niya sa Diyos ang buhay niya. That's why all the more, ako ramdam ko, nasa puso ko si Bato eh. Pag kami nangyari dyan, tanginan nyo. Pag kami nangyari dyan, tanginan nyo lahat. Every Filipino who is sympathetic to Bato
they might rise up and defend him. Kayo, subukan nyo. Kaya sabi ko, napakadelikado ng posisyon ng Malacanang. You have to stand down, observe muna kayo. You have to stand down, observe muna kayo because si Bato can start a revolution. Yung inuusig nyo, hindi nyo iniisip na yan ang magi-spark ng revolution. Kala nyo si Sara. Pwede rin si Sara. Pwede yung pagkamatay ni Duterte, knock on wood. Pwede si Duterte. Pero ang pinakamahirap labanan dyan ay yung mga tao sabay-sabay nararamdaman sa kanilang puso at sa isipan nila na sobrang mali yung ginagawa nyo. Ninakawan nyo na kami, binubudol nyo pa kami, ayan, tagulan na naman. Tapos nang pawala yung supply natin sa langis. Tapos tinitira ninyo lahat, etc. Walang investigasyon, etc. Tapos yung siyam o yung 11 sa Senado, pinahihirapan pa yung Senado. Pinapera pa yung majority. Nagmamaniobra pa kayo. Sige lang, gawin nyo lang yung gusto nyo gawin. Because this is all planned already by heaven. It will be your end. Kitang-kita na eh. Kitang-kita na the Filipino people will rise up at will reckon with you. Tapos kayong lahat, sa totoo lang. But it's gonna be bloody. Yun yung nakikita ko. It's going to be bloody because galit ba? Sobrang galit. Gawin yung hero lalo si Bato. Gawin yung hero. Nala ko. Gawin yung hero. Ang sa akin kung ikaw talagang marunong BBM, peke ka naman, di ba? Sino ba yun nandyan ta? Yung kausap ko yun, nasa freezer. Yung dapat stand down. Kalba muna. Kasi hindi ka makakatapos ng term mo eh. Doon papunta eh. Kung nag-hold the line si Bato, tapos na kayo. Kung nag-hold the line. Kung hindi umalis si Bato sa Senado, nagkabakbakan doon. But babalikan yung sinasabi ko kanina, it must have been staged. Baliktad eh. Sila nagsasabi, stage yung kay Aplaska. Hindi. Reaction yung kay Aplaska. Expected. Ay. Diba? Expected na reaction yung kay Aplaska. Inaasahan yun. Doktrina yun. Na pagka under siege, merong armado, ano yung expect mo? Magpaputok ng warning shot. Kasi alam mo, gobyerno. Yun ang stage. Para umalis si Bato eh. Parang ganun ang dating sa akin ha. Pwede kong mali. Pero parang it was staged para ang maging resultant is yung konsensya ni Bato, appeal to his brain, appeal to everything, to the institution and all that. He would decide, lumabas na lang siya. Hindi self-preservation and then madamay lahat ng senator and the institution. Umalis siya para yung danger sa kanya sumama, hindi sa Senado. Kuha nyo? That's why it was all intended para lumabas si Bato. Why? Because parating yung suporta kay Bato. Naramdaman nila yon. Magre-revolution. It has to be diffused. Yun yung nangyari. Palagay ko. So, nasa si Bato? Nasa puso siya ng mga matitinong Pilipino. Hindi tama yung ICC warrant. Wala na tayo sa Rome Statute. Self-explanatory. Pinipilit nilang i-implement yon. Putangin nyo. Hindi pwede yon. Nakalagay sa Constitution. You're violating the Constitution. No Filipino will be deprived of life, liberty, and property.
Lahat ng ginawa ninyo sa mga kaaway niyo, yun, binabiolate yun. Kay Duterte, kay Kibuloy, yung kay OJC, yung kay Bantag. No Filipino should be deprived of life, liberty, and property. Although there were may mga basis sa mga sinasabi ninyo, may mga witness kayo na baka fake pa nga, gaya ngayon yung sinasabi kay Digong, nasaan yung mga witness? So, nasa poder kayo eh. Ginagawa nyo, may pera kayo eh. Ninanakaw nyo yung pera namin para ipambayad nyo, pangga sa troll eh. So, ang dyan, ang akin, sobrang buta yung ginagawa nyo, maling-mali. When you deprive people, the Filipino people, life, liberty, and property, anak ng tokwa kayo. Hindi na tama talaga yung ginagawa nyo. Maling-mali kayo. Kaya Bongbong Marcos fake eh, fake. Sobra. Tatakutin nyo kami. Sige lang, takutin mo kami. Hindi kami matatakot sa iyo. May mga ugong-ugo, magde-declare ng martial law. Sige, mag-declare ka ng martial law. Pakikita namin yung martial law ng taong bayan. Akala mo, dumadama ka. Akala mo, naniniwala yung tao. Akala mo, natatakot yung mga tao. Hindi. Ipakikita namin sa inyo yung power ng sovereign Filipino people. Lahat kayo, katay kayo. Lahat kayo, kung gusto nyo, ilan yung babaril sa inyo? Firing squad. Pagka guilty kayo. Matuloy naman yan. 2 linggo lang eh. Tapos na yung trial eh. Kaya nga, kung lalo na kung may ebidensya. Ay, nako. You have violated the Constitution sincerely, left and right. And you continue to violate the Constitution. Ngayon lang, yung ginagawa nyo kay Bato is an exhibition of how you have betrayed the public trust, how you violated the Constitution. Wala, bara-bara kayo eh. At yung arrogance na pinakikita ng NBI, ni Matibag, no? Lahat yan tinatandaan namin. Nararamdaman namin lahat yan, hindi lang si Bato. Kami lahat nararamdaman. Kaya nga nasa puso namin si Bato. Hanapin nyo, kalkalin yung bawat Pilipinong matino nasa puso nila si Bato. That's dangerous. Hindi yung physical na Bato. Hindi yung senator na Bato na nag-iisa. Hindi. Ang dangerous, multiply mo ng million yon, at least 32 million na Pilipino na siyang bumoto kay Inday Sara. 32 million na Bato nasa puso. 32 million na aakma anytime, ng one time, big time, putang ina nyo, hayop kayo, walang nga kayo. Binastos nyo yung demokrasya ng Pilipinas. It's going to be a bloody revolution. You stand down. Ang ina nyo, you stand down. Kung matitigas ang sisiba ng ulo ninyo, mga animal kayo, you deserve it. You deserve a bloody revolution. Matakot kayo. Animal kayo. Kasi once it happens, wala na, hindi na pwedeng sorry, hindi na time first. Wala nang ganun. Revolution na eh. Putang na Paano nyo pipigilin yung taong galit na galit? Ha? Raratatin nyo ng AFP. Subukan nyo, utusan nyo AFP. Subukan nyo. AFP, baratan yan. Subukan nyo. Pati NPA, you stand down, NPA. Putang na, mauubos kayo. Mauubos kayo. Kasi kung ako masusunod, once and for all eh. Tatapusin kayong lahat eh. Kill kayo lahat. Ang ina nyo. Ubusin kayo. NPA, PLCAC, hindi na. Tama na. Ubusin na lang kayo lahat. Lahat ng identified na NPA. Putang masisiba kayo. Dami nang namatay dahil sa inyo eh. Dami nang ginastos yung gobyerno dahil sa inyo. Tapos ngayon, ang lalakas din nyo. Kaya nga, ang sa akin eh, you are courting with disaster. Malacanang, NBI, you are all courting disaster. You cannot and you will not beat the Filipino people. No? I'm just one. Tanggal ako, may papalit. You cannot beat a revolutionary idea, ideology, concept. You cannot beat that. The spirit will be there.
And you created the spirit of Bato inside the Filipino. Underdog. Unjustly na pupwersa yung arestuhin. Tangina ninyo. Nang wala namang korte ng Pilipinas nagsasabi. Senator, di nyo man lang respetuhin. Doon mismo sa Senate, papabuyin ninyo. Makipagbarilan pa, hanip kayo. Tapos ngayon, buta kayo, babalik na rin niyo yung kwento. Itirahin niyo pang si Aplaska. Sige lang, ginagawa niyo yung mga kalokohan. Kayo, humuhukay sa sarili ninyong hukay. Pinagsasabihan kayo, you stand down. President Marcos, aanga-anga ka. Matibag, isa ka pa. You all stand down. Let the Senate solve the problem. Let the Supreme Court decide on the matter. Wala nang TRO, anong gagawin nyo? Habulin nyo ngayon. Sige, banatan nyo. Habulin nyo. Pagka yan namatay, it will spark a revolution. I promise you, I tell you, it will start a revolution. Gusto nyong mamatay kayong lahat dahil yung taong bayan hindi mapipigil yan, they will all take arms against you. Galit na galit. Hindi nyo ba naamo yun? You stand down. Gago kayo. Kayo na nga nagnakaw. Kayo pa ang mga masisiba. Putang na nyo. Oh, Matibag. Ikaw nga, kasama ka. Buti ikaw, nakakain ka na 120 mil na kain eh. Kami, hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Kakain ako 120,000 na bill. Tangin na nyo, hayop kayo. Titip kayo 20 mil. Tragis ka.